Maganda kung hindi kailangan ng surprise witness. Dapat by this time, alam na ng dalawang panig kung sino ang mga magiging testigo lahat. At kailangan ipaalam para nakakapaghanda ang bawat panig. Muling ipinagpatuloy ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference kaugnay ng mga impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kinontra naman ng prosecutor panel team yung mga bali-balitang nilamon daw umano sila ng kampo ni VP Sara. Si Sheena Torno magbabalita. Tinawag na fake news si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro ang usaping yan habang dead man naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Gumulong na ang ikalawang araw ng pre-trial conference ng Senate Impeachment Court patungkol sa impeachment complaints na kinakaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte. Magkasunod na dumating ang defense team at House at Private Prosecutor panel. Tapos na ang bahagi ng marking of evidence sa dalawa sa 4 na reklamo, partikular na ang bribery at grave threat noong Huwebes. Ipinagpatuloy naman itong Lunes ang Article 1 at Article 2 o ang confidential funds at unexplained wealth ng ikalawang Pangulo. Umaasa ang kampo ng Vice Presidente na makukumpleto ng pagmamarka ng mga ebidensyang kanilang ilalatag sa pagsisimula ng impeachment trial sa July 6. We hope so. Pero I don't think matatapos ngayon kasi marami pa talaga. After the pre-trial conference, ipinaliwanag naman ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. ang mga susunod na hakbang sakaling matapos sa araw na ito ang marking of evidence ng magkabilang panig. They just have to file their comments on the stipulation of facts as per their commitment last time. They'll file it until the end of office hours today. We'll review the transcript, we'll review the marking, and then we'll draft the pre-trial order for submission to the impeachment. Subalit maaari pang i-extend ang pre-trial conference sakaling hindi ito makumpleto. Papayagan naman ng Senate Impeachment Court ang mga surprise witnesses na ihaharap ng depensa at prosekusyon. Ngunit dapat nilang abisuhan ang kabilang panig nang hindi bababa sa 3 araw bago nila ito ipatawag upang mabigyan ng sapat na panahon ang kabilang kampo na makapaghanda. Both parties have the right to make reservations as to witnesses that may not be available yet during pre-trial. And they would have to inform the parties of the calling of such witnesses at least 3 days before the scheduled appearance. So that's allowed in the rules of court, that's also allowed here in the impeachment court. Ang Senate Sergeant at Arms naman ay pag-aaralan pa kung itataas ang antas ng seguridad sa Senado sa nalalapit na impeachment trial ni Duterte. It depends, no? It depends. That is why continuing yung coordination namin with the different law enforcement agencies and our forces in the Philippines. Kung ano yung nakikita ninyo ngayon, ganito. But siguro we will just add yung visibility ng ating mga law enforcers, ng OSAA, ng PNP, at ng allied forces. Inaasa na kasi ng OSAA na kaliwat kanan ng gagawing rally o protesta ng mga taga-suporta at hindi ni VP Sara Duterte sa labas ng Senado. Kaya hindi pa nakikita ng OSAA chief na dapat nang ibaba ang heightened security sa Senado. Pero posible nga bang may banta sa institusyon, lalo na sa nalalapit na impeachment trial? So far, sir, may threat ba tayo natatanggap for the July 6 impeachment trial? None. Samantala pinalagan naman ng House Prosecutor Panel ang balitang nilamon ng buhay si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro ng lead legal counsel ni Duterte na si Attorney Sheila Sison. Tugon dyan ni Luistro. That is not true. That is fake news. Beware of fake news. That has been anticipated since we started this series that there will be so much expectation. Pabirong sagot naman ng Senate Secretary sa usaping yan. Pero sir, yung sinasabi yung mga nilamon ni ganito si Ganito. No, that's not true. That's not true. But there were We provided food, no? Samantala sinabi naman ni Attorney Michael Powa ng Depensa na malabong matapos itong Lunes ang pagmamarka ng ebidensya sa natitirang reklamo laban sa kanilang kliyente. Gusto nating mapabilis but we're anticipating baka umabot tayo ng Thursday. Hopefully matapos namin as soon as possible. I think both parties naman, both the defense and the prosecution, gusto naman namin dalawa na mapabilis at matapos na to para makapag-prepare din kami for trial itself. Paliwanag pa ni Powa, napakaraming dokumentong kailangang markahan sa Articles 1 at 2 bilang ebidensya. Sa datos ng Senate Secretary, aabot sa mahigit 4,000 dokumento o ebidensya ng depensa at prosekusyon ang dapat markahan sa usapin lamang ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte.
Samantala, kinumpirma naman ni Senator Robin Padilla na handang tutulan o harangin ng minority senator sakaling maging presiding officer sa impeachment court si Senator Chis Escudero. Mula rito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Ayan na, Attorney Sal. Doon po sa punto na pinayagan po na impeachment court na magkaroon ng surprise witnesses itong panig ng prosecution team, Attorney Sal, as long as hindi nila as long as i-inform nila yung kabilang panig not lower than 3 days po. Ano pong inyong masasabi dito sa issue ito? Maganda kung hindi kailangan ng surprise witness. Dapat by this time, alam na ng dalawang panig kung sino ang mga magiging testigo lahat. At kailangan ipaalam para nakakapaghanda ang bawat panig. Ayan. Doon naman po sa issue, Attorney Sal, na hindi daw nilamon ng buhay si Congressman Luistro. Pero, well, sa ating palagay, hindi naman natin nalaman kung ano talaga yung nangyari doon sa loob ng pre-trial conference. Pero mayroong lumalabas na mga, yun nga, mga issue na nilamon daw siya ng buhay ng defense team. Since hindi naman natin alam kung ano nangyari, siguro dapat hindi na tayo nagko-komentaryo. Dahil wala naman tayong alam doon. Ang masasabi ko lang dyan, pag pre-trial, hindi naman nagkakaroon ng bangayan dyan. Dahil marking of exhibits lang yan eh. Merong stipulation of facts. Magkasundo kayo. Kung hindi kayo magkasundo, hindi gagawin. Merong admission, merong hindi admission. Napaka-simple lang yung pre-trial na tinatawag. At well, doon pa sa isang issue, Attorney Sal, sa balita na handa daw sila Senator Robin Padilla na harangan kung sakaling ang italaga si Senator Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ano pong reaction niyo dito? Sa kanila yan. Kasi meron siguro silang mabigat na dahilan kung bakit tayo nilang isang senador maging presiding officer. Merong perceived bias. Whatever it is, sila naman mag-decide yan. Sila ang mga miyembro ng impeachment trial. At bubutuan nila. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, aabot daw sa ikatlong araw ang pre-trial conference ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte matapos nga hindi pa natapos yung pagmamarka ng mga ebidensya kahapon sa ikalawang araw ng pagdinig. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk na si Ray Bantug Jr., nasa mahigit 4,000 na mga documents pa daw ang kabilang sa Article 1 na tumatalakay sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Nilinaw ni Bantog na hindi ang mga prosecutor or defense panel ang dahilan ng pagkaantala kundi yung napakaraming dokumentong kailangan suriin at markahan. Patuloy sa proseso sa pamamagitan ng 4 na team na nagtatrabaho para sa natitirang mga articles of impeachment. Inaasahang matatapos, Attorney Sal, yung pre-trial sa June 24, which is bukas, habang nakatakda namang magsimula ang impeachment trial sa July 6. Sa inyo pong palagay, Attorney Sal, makakatulong ba yung kailangan talagang suriin dahil sa napakaraming dokumento ang nandoon sa pre-trial conference? Pero hindi natin alam, baka yung ibang mga dokumento pareho lang din ng content. Kung masusunod, tapusin na agad nila nang simulan na yung paglilitis kay VP Sara ng mailantad na mga kasinungalingan na inihain laban sa kanya.